Anyways, may lakad ka ba? Friday naman baka naman pwede ka nang sumama sa amin ni Rose. Pinapag-OT ako ni Sir Maxwell until 7 p.m. Tsaka may dinner meeting ata siya ng 6 p.m. kasi nagpapareserve siya dun sa restaurant na nakalist dito na usual resto of Sir Maxwell. Ha? OT until 7 p.m.? First time mag-OT ni Sir ng 7 p.m. Tsaka nagpa-reserve ng resto, hindi naman niya nakikipag-meeting sa labas ewan ko. Pinag-book niya ako Sabi ko rin wala sa schedule kaso nagalit. Galit? Imposibleng magalit si Sir sa'yo. Bakit naman? Basta. May iwan ang kita dyan. Lagi ka na lang di pwede kapag niyayaya ka namin ni Rose Hindi talaga ako pwede May mas importante kasi akong pinag-iipunan kaya ayokong gumastos. Fine, sige na nga. Sabi ni Alexa at bumalik na sa pwesto niya. Nakakailang talaga mag-work. Feeling ko nakatitig si Sir sa akin at hinihintay ako magkamali para masasanti ako Bakit naman kasi ganyan ko makatitig? Habang nag-work ako, may mga empleyado from other floors na bumibisita raw sa akin at niyayaya akong kumain sa labas. Makita lang ni Francine to, tinaray niya na mga lalaking yon. Is it not office hours for all of you to linger around here? Halos magkandara pa sila, paalis ng floor na to, na biglang lumabas si Sir Maxwell at binulyawan sila. Thank you, sir. Hulog ka ng langit. Pagpasensyahan mo na, nagsekretary ka kasi na maganda Do you wanna die, Daniel? Totoo naman bro pero hindi ako makikiagaw. Sabi ni Sir Daniel at nag-hands up pa na parang sumusuko. Pumasok sila sa office si Sir Maxwell. At from his seat inside his office, ramdam ko ang laser beam na matang nakatingin sa akin. Para ba akong pinapatay ng ilang beses? Di ko naman sila pinapupunta dito. Bakit sa akin siya magagalit? Nakapahama kayong hinayo pa kayo? Sa akin tuloy galit si Crush. Charot! Nang sumapit ang 5 p.m., nagpaalam na si Alexa sa akin. Inayos ko na rin naman ang gamit ko para maghintay ng 6 p.m. para sa dinner meeting namin ni Sir Maxwell. Nakabukas pa ang computer ko pero wala naman ako magagawa. Nakaupo lang ako dito sa swivel chair ko, nagtitingin-tingin ng picture sa Instagram. Yung ibang kabatch ko ng college, mga successful na sa profession nila. Yung iba pa travel-travel na lang. Di ko maiwasang di mainggit. Pangarap ko rin kasi yun mag-travel sa ibang bansa, tapos maging successful. Pero maswerte pa rin ako dahil may friends din ako. Mag-iipon lang ako para sabay kami mag-ina na mag-travel sa ibang bansa. Habang naghihintay ako na mag 6 p.m., biglang tumawag si Francine sa messenger ko. Mommy? Yes, anak. Ano po ginagawa mo? Tapos ka na mag-work? Naghihintay pa sa boss ko po kasi may meeting yung boss ko po tapos nandun din si Mommy. Tito fetch me sa school po kasi may pinuntan po si Tito malapit sa school tapos sinundo na rin po niya ako. Naubos mo bang baon mo? Kamusta ang school? May assignments po kami, Mommy. Done ko na tapos ilalagay ko na lang sa study table para ma-check mo po mamaya. Okay po. Sige na anak. Tawag na lang si Mommy kapag pauwi na ako ha? Okay po, Mommy. Take care. I love you. I love you too. Sabi ko at pinatay yung tawag. Agad kong nalagay sa bag ko yung phone at earphone ko na makitang palapit na si Sir Maxwell. Sana naman hindi niya narinig yon. Ayoko talagang ipaalam dito na may anak ako dahil ayoko matanggal sa trabaho at mahusgahan. Bumaba kami diretso sa parking lot. Tinungo ang sasakyan niya. Magkikita na lang po tayo doon, sir? What are you saying? Get in! Masungit niyang sabi. Pero kahit ang sungit-sungit niya, in fairness, gentleman siya. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng passenger seat at pumasok na naman ako. Umikot siya sa driver's seat at pumasok na rin. Pati sa sasakyan ni Sir Maxwell ang bango-bango. Amoy na amoy niya Kaya siguro habulin to si sir. Pogi na, tas ang tangkad pa. Mayaman tapos mabango pa. Ilang babae na kayang naisa kanya rito? Naputol ang pag-i-imagine ko nang tumalog ang phone niya. What the shit, Evan? Bro, nasan ka? Nandito kasi yung sasakyan mo but you're not in the house. Mom and Dad are looking for you. I'm outside. Bar hopping? Nag-commute ka? Wait, what the... Shit, wala yung limited edition mo na BMW. I am using it, obviously. First time ang ginamit yun na. Saan punta? My date? I am a Juliana. Will you shut the shit up? Oh, now I know. Sige na, enjoy. Mapang-asar na sabi ni Sir Evan at pinatay na ang tawag. Na makarating kami ni Sir Maxwell, ginaid kami ng server papunta sa VIP room na pinareserve ko. Nagulat ako na ipaghila ako na upuan ni Sir Maxwell. The client canceled the meeting here on the last minute. Since we're here, might as well eat dinner. Hala, paano yun, sir? Gusto mo po tawagan ko, ipaparisked yon? Don't bother. Let's just eat dinner bago umuwi.
Sure ka po? Baka importanteng kliyente po yon. I said, don't bother. Alin doon ang hindi mo maintindihan? Sorry po, baka lang po kasi importanteng client yun eh. No, sila nag-cancel di bahala sila sa buhay nila. Cool niyang sabit, umorder na kami ng food. Siya na ang pina-order ko ng para sa akin, since mas sanay siya sa ganito. Habang kumakain, naiisip ko si Francine. Kung nakapagtapos lang ako at kung may mas magandang trabaho lamang ako, siguro kahit araw-araw kaming kumain sa gantong karangyang restaurant ng anak ko. You're spacing out. Ay, sorry po. How's the important appointment of yours yesterday? Okay naman po. Thank you po sa pagpayag na mag-half day ako kahapon. Tumango-tango lang siya sa harap sa cellphone niya. Nung dumating ang food, kumain na rin kami. Gusto ko sana mag-take out ng steak para kay Francine. Ang kaso, wala akong dalang pera. 2K lang kasing tinatabi ko para sa sarili ko at yung sobra sa sahod ko, tinabi ko para makapagpa-open account si Francine at maging secured yung future ng anak ko. Tahimik lang kaming kumalit nang matapos kami. Binayaran din yun ni sir. Nag-order pa siya ng steak at pasta for takeout kaya hinintay pa namin yon. Juliana's POV. Thank you po sir. Pasasalamat ko nang alalayan niya ako palabas ng sasakyan niya. Ayaw ko man pero nagpumilit si sir na ihatid ako dito sa bahay. Ginamitan ako ng kasungitan niya kaya wala akong ibang nagawa kundi ang pumayag na ihatid niya ako dito sa bahay. You live here? Tanong niya. Nakatira lang po sa tita at tito ko po. Ayaw na po kasi namin paalisin kahit gustuhin kong bumukod. Kami? Shit! Opo, kami po ng kuya ko. Opo, tama. Kami ng kuya ko. What about your parents? Matagal na po silang patay. 5 years na po ata. Oh, sorry to hear that. Sige sir, salamat po ulit. Sabi ko at papasok na sana. Juliana here, take this. Nag-take out ako para talaga sa'yo. Po? Para saan? For the overtime? Ah, ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko pero thank you po sir. Papasok na po ako. Okay, good night. Good night po. Sabi ko at pumasok na sa gate ng bahay. Dumiretso sa loob. Sino yung naghatid sa'yo? Tanong ni kuya pagpasok ko. Boss ko, may dinner meeting kami dapat napupuntahan kaso kinansel last minute kaya kinaan lang niya yung inis at dinamay pa ako. Tapos binigyan ako ng takeout at tinatid ako pa uwi. Mommy, ang bango! Hi baby, nag-toothbrush ka na yata eh. Hindi pa po kasi wini-wait kita kasi sabay tayo lagi nag-toothbrush eh. Mommy, ano to? Ang bango po. Gusto mo kumain ulit? Takeout ng boss ni mommy, binigay niya sa akin. Ay, busog na si Francine kasi kumain kasabay sila lola. Eh di kay tito na yung food na dala ni mommy. Mommy, gutom na po ako. Konti lang kinain ko kasi naisip ko baka nga may dala ka pang food para kay Francine. Lo, sabi mo kanina busog ka na, diba? Wala akong sinasabi. Si tito gumagawa ng kwento. Dala ni mommy to para sa akin eh. Wala namang Francine na nakalagay eh. Eh mommy ko ang nagdala eh. Kapatid kong mommy mo, eh di dapat kuya muna, so meaning para kay tito yan. Mommy! Nagsusumama ako kung tinignan ni Francine na halatang talo sa sagutan nila ng tito niya. Nagjo-joke lang si tito, para sa baby ni mommy lahat ng to. Yehey! Mas love ako ni mommy! Asar niya kay kuya kaya natawa na lamang kami. Pakainin ko lang po ulit si Francine. Sige, nagtabi kami ng ulam mo dyan. Naisip kasi namin baka hindi ka pa kumakain. Ilalagay ko na lang po sa ref yung para sa almusal ko bukas. Sige, maiwan na namin kayo mag-ina dyan ha. Papahinga na kami. Sige po. Sabi ko at nilabas yung steak. Hiniwa-hiwa para kay Francine. Ito namang isa, sarap na sarap sa kinakain niya. Hulog talaga ng impyerno ang boss ko. Kasi nakatikim ang anak ko ng pagkaing pang mayaman. At ini-enjoy niya yon kahit wala kami sa mismong restaurant. Kapag nakaipon si mommy, kakain din tayo sa ganong restaurant na kinainan namin kanina ng boss ko. Ayoko, mommy. Bakit naman? Eh kasi po kapag pinakain mo ko doon, maubusan ka ng money. Di ka na makakabili ng things na gusto mo. Food na gusto mo po. Wala naman pong kaso kay mommy yon. Ang importante kay mommy na ibibigay ko yung pangangailangan mo at yung mga gusto mo. Kaya nga nag-work si mommy para kay Francine. Sabi ko at sinuklay ang buhok niya gamit ang kamay ko. Nang matapos siyang kumain, inilagay ko ang pasa sa ref para ipainit bukas at gagawin daw niyang almusal. Umakit na kami at nag-toothbrush ng sabay. Chinek ko rin ang mga assignments niya at natulog na kami. Kinabukasan tinanghali kami ng gising dalawa, kaya naligo na kami ng sabay at bumaba na.
Naipainit na rin pala yung food ko dapat kagabi at yung pasa na tira ni Francine. Kay Francine wala akong personal space even kapag nagkukulong ako sa banyo dahil sa sakit ng puson ko kapag may period ako. Nakaupo lang rin siya sa sahig at nakatingin sa akin. She even knows yung mga gamit ko sa katawan at kung para saan mga yon. Habang kumakain kami ng almusal dalawa, bilang nagring yung phone ko. Tiningnan ko yon at si Rose ang tumatawag. Hello Rose, bakit? Girl, nasan ka? Nasa bahay, kagigising ko lang. Bakit? Nandito kami ni Alexa sa mall. Baka naman po pwede kang sumama. Sabado ngayon, walang work. Ay, hindi ako pwede. Nangako kasi ako sa anak ko na manonood kami ng favorite movies niya sa kwarto namin. Mas okay ako sa ganong bonding kaysa sa gastos sa labas na para sa akin. Bakit na naman? Sige na, sumama ka na. Minsan lang naman eh. Di talaga pwede. Sorry na ha. Sige na, I'll hang up na. May gagawin pa kasi ako. Binaba ko na ang tawag. Pinatay ang phone ko at saka nagtuloy na sa pagkain. Sino po yun? Mga ka-work ni mommy. Bilisan mong kumain anak, kasi diba manonood tayo ng mga favorite movies mo? Are they inviting you to go out with them? Okay na naman po kay Francine? No, mas gusto ni mommy mag-spend ng weekends with Francine. Tsaka wala namang bibilhin si mommy eh. Bukas may bibilhin si mommy kasi mag-grocery tayo ni Lola, diba? Paano na yung friends mo, mommy? Mommy doesn't need friends. All I need is my baby girl Francine. Okay po? Opo, she said with a very big smile after namin kumain. We just spent the whole day watching her favorite movies. Nagluto pa kami ng popcorn para may snacks kami. Ganito lang naman namin spend ang weekends namin mag-ina eh. Minsan nasa coffee shop ako tumutulong. Minsan naman dito ako sa bahay naglilinis tapos siya isasama ni kuya sa coffee shop. Na maghapon isinama ko siya sa coffee shop para kunin yung listahan na idadagdag sa grocery namin bukas para sa coffee shop at bahay. Pagbukas ko ng pinto, napalingon ako sa customer at si Francine agad na kumaway. Hello po, Lola Tiffany. Bati niya sa ginang. Oh my gosh, naabutan din kita, pretty baby girl. Hello, how have you been? I'm good po. Nanonood po kami ni mommy ng mga favorite movies ko kasi wala po akong school today. At tapos wala rin pong work si mommy ngayon. Kayo po, kamusta? I'm good, very good. Thank you for asking. Are you enjoying your day with your mommy? Opo, tapos bukas po mag-grocery date po kami ni Lola, Emily at mommy po. Mag-enjoy din po ako nun. Wow, that's great to hear. Kinuha ko kay Ate Diana yung listahan ng bibilhin habang nakikipag-usap si Francine kay Ma'am Tiffany. Di rin katagalan nagpaalam na kami at binigyan pa siya ng regalo ni Ma'am Tiffany kaya magilo din siyang nag-thank you. Mommy, ito po ang isusuot ko bukas. Pwede po ba? Sige po, ilagay mo sa hanger para makita natin agad bukas. Maglinis ka na po ng katawan para makakain na tayo ng dinner. Inayos ko yung mga listahan ng bibilhin namin habang naglilinis siya ng katawan. Inayos ko rin ang higaan namin at nagwalis saglit sa kwarto namin. Pagkatapos yung maglinis ng katawan, bumaba na kami para kumain at mga nagsipaghinga na rin. Juliana's POV. Pagkatapos namin magsimba, dumiretso na kami dito sa mall para mag-grocery sila kuya at tito Joseph. Nag-golfing, tapos after nila mag-golf, dadaanan nila kami dito sa mall para sa mga pinamili namin ni Francine. Nakahawak sa kamay ko habang masayang naglalakad. Suot-suot ang kanyang jumper dress at tall shoes na regalo ni Ma'am Tiffany sa kanya. Nagpaplano kami ng tito mo na magbakasyon sa Boracay mga 1 week para sa anniversary namin next week. Ayos yon tita, para makapag-relax din kayo ni tito. Ang iniisip namin, paano si Francine? Everyday na rin pumapasok ang kuya mo sa coffee shop. May pasok din naman po siya noon. Magpapaalam ako sa boss ko kung papayagan ako na mag 9 AM to 6 PM for 1 week para lang mai-prepare ko yung kailangan niya. Baka naman masisante ka sa trabaho niyan. Bakit di mo sabihin na para sa anak mo yun? Ayoko pa mahusgahan pati si Francine ng mga taong di naman kami lubusang kilala. Sila mama at papa nga noon tinataboy ako eh. Paano pa yung ibang tao, di ba? Sa bagay, hindi rin kita masisisi dahil sa ginawa ng magulang mo. Pag-usapan natin mamaya, baka pwede mag-adjust si Levi. Naliligo at nagbibihis naman mag-isa si Francine eh. Pagkain lang naman ang niyahanda para sa kanya, sabi ni tita. Na makapasok kami sa grocery, 2 big cart ang kinuha namin. Yung cart ko. Nagpumilit si Francine na siya na ang magtutulak. Careful anak ha, baka maipit ka ng paa dyan. Sabi ko habang inaalalayan siya sa pagtulak ng cart.
Naghiwalay kami ni tita nang pinamili para mas mabilis matapos. Kaya inayos ko na rin yung listahan kagabi kasi hinati ko sa dalawa. Habang nagtitingin ako ng mga baking powder, biglang may tumawag sa pangalan ko. Juliana? Napalingon ako at nakita si Rose at Alexa. May hawak na shopping basket. Literal na nanlaki ang mata ko nang dumako ang tingin nila kay Francine na nanonood sa cellphone ko at walang pakialam sa mundo. Ganyan ang ginagawa ko para hindi siya maboring. Rose? Alexa? Pagtawag ko sa pangalan nila. Nanlalamig ang kamay ko at ramdam ko ang mumunting butil ng pawis na namumuo sa noo ko. Mommy, I'm hungry na po. Biglang sabi ni Francine. Naparanok ako bago siya sagutin. Sandali na lang anak. Last na to tapos wait natin si Lola ha? Okay po. Sabi niya at bumalik sa panonood. Oh my gosh! They both said in shock. Alexa, Rose, wala sanang makakaalam nito. You have a daughter? Tumango ako bago sumagot. 10 years old, Francine ang pangalan niya. You are hiding her? Hindi, pero kung kailangan ko siyang itago para protektan sa mundong to, gagawin ko. Why didn't you tell us? Ang ganda-ganda ng anak mo, kamukhang kamukha mo. Sabi ni Rose habang nakatingin kay Francine. Natatakot ako eh. Ayoko matanggal sa trabaho dahil nagtatrabaho ko para sa anak ko. Anong connect nun? Hanggat wala kang ginagawang mali sa trabaho mo, bakit ka tatanggalin? Hay nako, Juliana, you're overthinking. Spare us the kwento tomorrow. It's nice meeting your daughter. Hi, beautiful Francine. Nag-angat ng tingin si Francine kay Alexa at tumingin sa akin. Friends kami ng mommy mo sa work. I'm Tita Rose and she's Tita Alexa naman. Hello po, ako po si Francine. Ang ganda-ganda mo naman. Opo, kasi maganda po si mommy ko eh. Napangiti na lang ako sa sagot ni Francine. We'll go first, don't worry. Your secret is safe with us. Basta ikwento mo lahat tomorrow. I will. Sorry talaga. Okay lang yon. Buti na lang napakaganda ng anak mo. Lumambot agad yung inis na pagtatago mo. Sige, una na rin kami. Baka iniintay na kami ng tita ko eh. Alright, bye Francine. We will treat you next time. Okay po, ingat po. Kayo rin. Kinuha ko na yung baking powder na hinahanap ko. Hinanap na si Tita Emily. Kahit paano nakahinga ako ng maluwag doon. After namin mag-grocery, kumain muna kami dahil sakto rin ang dating nila kuya at tito. Pagkatapos, umuwi na rin kami para makapagpahinga dahil panibagong pakikipagbakbakan sa trabaho na naman bukas. Pagpasok ko sa trabaho, nakaupo na yung dalawa sa pwesto ko. Halatang hinihintay ako. Ang aga-aga, chismis kagad ang hanap ninyo? It's not chismis. We want an explanation. Habang wala pa mga Panginoon, bilis. May kwento na. Fine. I had Francine when I was 17. May boyfriend ako noon at nabuntis niya ako pero hindi niya ako pinanagutan. Pinagkarat niya sa school namin dati na nabuntis ako ng ibang lalaki. Tapos may isang schoolmate ako nagpanggap na kaibigan ko. Yun pala ipapahiya ako sa mismong birthday niya. How did your parents reacted? Kaya ka nag-stop mag-aral? Yup. Francine was the reason. My own parents disowned me. Pinalayas ako sa bahay namin. 7 months na yung tiyan ko nang malaman ng kuya ko na nasa ibang bansa na buntis ako. Siya yung nagpapaaral sa akin. Grabe yung hiya ko sa kanya noon. I mean, sobra ako nahihiya sa mundo. Then, yung tinutuloyan namin ngayon, yung tita ko na kapatid ng mama ko, kinupkup nila ako nung buntis pa ako. Inalagaan nila ako at binigay nila lahat ng pangailangan namin mag-ina. Yung tito at tita ko, pinsan ko, at kuya ko, sila yung umaalalay sa amin mag-ina. Umuwi ang kuya ko dito noon. Noong ipanganak ko si Francine. Hindi ko siya itinatago pero as much as possible, ayoko malaman ng taon tungkol sa kanya. I have been judged and was criticized for being a teenage mom and single mom. Na malandi ako. Ang bata pa pero kalandian ang inaatupag kaya nabuntis. At ayokong ganunin ng taong anak ko. Wala siyang alam. She's a result of a mistake pero anak ko siya. Anghel ko siya. Binuhay niya ako. Kaya nangako ko na gagawin kong lahat para protektahan siya. Sorry talaga ha. Lumaki kasi akong walang turing na kaibigan as in walang kaibigan. Kaya hirap akong magtiwala sa tao. That's fine. At least alam na namin. Kaya ka ba hindi sumasama sa amin? Yup. Siya lang naman ang laging dahilan ko. Sinasabihan niya ako sumama naman daw ako sa mga friends kong lumabas. Kaso kasi nangihinayang akong gumastos. Kung needs niyang gagastusan ko okay lang. Alam mo yung feeling na yung perang gagastusin ko pansarili ko, ipang tutustos ko na lang sa pangailangan ng anak ko? We understand now. Sorry sa mga pamimilit namin ha. Okay lang yun. Wala kayong alam kaya hindi niyo ako masisisi.
Alam mo ba, nakaka-proud ka? Kasi naitaguyod mo siya na mag-isa ka at wala siyang ama. Alam niya ba yung tungkol sa ama niya? Oo, di naman ako naglilihim sa kanya eh. Sabi pa nga niya kapag na bumalik ang daddy niya, wag ko raw siyang ibibigay at wag daw kaming sasama. Ang mature ng anak mo, mana nga sa'yo. At dahil dyan, we have a gift para sa kanya. Pero sa Saturday na namin ibibigay. We plan to visit you and Francine imbes na magpagod kami sa mall. Sige, sasabihan ko siya. After namin magtsikahan tatlo, nag-back to work na rin kami nang dumating ang mga Panginoon.